Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Kinainit ngunit nagtapat, ang PAGPAPAKUMBABA ng MESYAS at ang pag-asa ng mga TINAKWIL. Pangunahing talata, KJV. Awit Kapitulo 22 versikulo 6. Ngunit ako'y uod, at hindi tao, panlay ng mga tao, at kinapopootan ng bayan. Ang awit 22 ay isa sa mga pinakakahanga-hangang awiting mesyaniko sa buong kasulatan. Isinulat ni David sa kinasihan ng banal na espiritu, ipinapahayag nito ang matinding paghihirap habang patulang tumuturo higit pa kay David, patungo sa pagdurusa, pagkapako sa krus, at ganap na tagumpay ng Panginoong Jesu Kristo. Maraming detalye sa awiting ito ang ganap na natupad sa pagpapakasakit ni Kristo. Tingnan ang Mateo Kapitulo 27, Marcos Kapitulo 15, Lucas Kapitulo 23, Juan Kapitulo 19. Nagsisimula ang awit 22 sa panawagang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Awit Kapitulo 22 versikulo 1. Ito mismo ang mga salitang binigkas ni Jesus habang nakapako sa krus. Sa ika-6 na talata, ang nagdurusang lingkod ay nagpahayag, ngunit ako'y uod, at hindi tao, panlay ng mga tao, at kinapopootan ng bayan. Ipinapakita ng mga salitang ito ang lalim ng pagpapakumbaba na dinanas ng Mesiyas. Bagaman siya ang walang hanggang anak ng Diyos, kusang loob niyang tinanggap ang pagtanggi, kahihiyan, at pagdurusa upang maisakatuparan ang ating pagtubos. Sa pananaw na teolohikal, itinuturo ng talatang ito ang pagpapakumbaba ni Kristo, ang bigat ng kasalanan ng tao, ang katuparan ng mga hula sa lumang tipan, at ang plano ng Diyos na magligtas sa pamamagitan ng krus. Nagbibigay din ito ng aliw sa mga mananampalatayang dumaranas ng pagtanggi dahil sa kanilang pananampalataya. Ang pangunahing katotohanan ay ito. Kusang loob na tiniis ni Jesus ang pagpapakumbaba at pagtanggi upang ang mga makasalanan ay makipagkasundo sa Diyos. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay nakasusumpong ng pag-asa, dangal, at walang hanggang tagumpay kahit sa gitna ng pagdurusa. Isinulat ang awit 22 sa panahon ng matinding paghihirap sa buhay ni David. Bagaman nagsasalita siya mula sa sariling karanasan, kinasihan ng banal na espiritu ang awit upang maging babala at larawan ng darating na Mesiyas. Ilang daang taon bago pa naging paraan ng pagbitay ng mga Romano ang pagpapako sa krus, inilarawan na ng awit 22 ng malinaw ang mga pangyayaring natupad kalaunan sa Kalbaryo. Ang bagong tipan ay paulit-ulit na iniuugnay ang awiting ito kay Jesus. Ang kanyang panawagan mula sa krus, awit Kapitulo 22 versikulo 1, Mateo Kapitulo 27 versikulo 46. Ang pangungutya ng karamihan, awit Kapitulo 22 versikulo 7 hanggang 8. Ang pagtusok sa kanyang mga kamay at paa, awit Kapitulo 22 versikulo 16. Ang pagpapalabunutan ng mga kawal para sa kanyang mga kasuutan, awit Kapitulo 22 versikulo 18. Ang ika-6 na talata ay bahagi ng prophetikong larawang ito, na naglalarawan ng pagpapakumbaba ng Mesiyas bago ang kanyang pagmahalagang muli. Kusang loob na yakapin ng MESYAS ang PAGPAPAKUMBABA para sa ating PAGTUBOS. Ngunit ako'y uod, at hindi tao. Ang mga salitang ito ay nagpapahayag ng napakalalim na pagpapakumbaba. Inilarawan ni David ang kanyang sarili bilang mas mababa pa kaysa sa tao sa paningin ng mga nakapaligid sa kanya. Sa ganap na kahulugang propetiko, ang talata ay tumuturo kay Jesu Kristo. Bagaman pantay sa Ama mula pa sa walang hanggan, kusang loob na nagpakumbaba si Kristo nang magkaroon ng laman at dugo at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus, Filipos Kapitulo 2 versikulo 5 hanggang 11. Ang pagpapakumbaba ni Kristo ay hindi nangangahulugang nawala ang kanyang pagiging Diyos. Sa halip, ito ang kusang paglisan ng kanyang makalangit na kaluwalhatian upang maisakatuparan ang layunin ng Ama na magligtas. Dinanat niya ang pangungutya, pagtanggi, maling paratang, pagtataksil, paghagupit, at pagkapako sa krus. Ang hari ng mga hari ay naging nagdurusang lingkod. Ang banal ay pasan ang kahihiyan ng mga makasalanan. Ang walang kasalanan ay tiniis ang parusang nararapat sa atin. Pag-aaral ng salitang Hebreo, TLAATH, UOD.
Ang salitang Hebreong tlaath ay literal na tumutukoy sa uod, partikular na ang pulang uod. Ang salitang ito ay mayaman sa simbolikong kahulugan. Sa sinaunang silangan, ang pulang uod ay ginagamit upang makagawa ng pulang tina para sa mga kasuotan ng hari at mga tela ng toldang tipanan. Kapag kumapit na ang inang uod sa puno, iniaalay nito ang sariling buhay upang mabuhay ang kanyang mga anak, at nag-iiwan ng pulang mantsa. Maraming tagapaliwanag na Kristiyano ang nakikita sa larawang ito ang kahangahangang paglalarawan ng sakripisyong kamatayan ni Kristo. Bagaman ang pangunahing diin ng awit 22 ay pagpapakumbaba at paghamak, ipinapaalala rin nito ang mahalagang dugo ni Kristo na damanak para sa ating pagtubos. Ang simbolikong ito ay hindi dapat humalili sa pangunahing kahulugan ng talata, ngunit magandang larawan ng mapagsakripisyong pag-ibig na ipinakita sa krus. Ang pagpapakumbaba ni Kristo ay nagpapakita ng lalim ng pag-ibig ng Diyos at ng bigat ng kasalanan ng tao. Hindi naging mas mababa si Jesus kaysa sa Diyos, kundi kusang loob niyang tinanggap ang pagtanggi upang maisakatuparan ang kaligtasan. Ang kanyang pagdurusa ay tumupad sa walang hanggang plano ng Diyos na magligtas. Sa krus, nagtagpo ang katarungan at awa, hinatulan ang kasalanan, at inialok ang biyaya. Dahil nagpakumbaba si Kristo, ang mga nagtitiwala sa Kanya ay iniangat mula sa kahatulan patungo sa buhay na walang hanggan. Isipin ng isang hari na tinanggal ang kanyang mararangyang kasuotan, pumasok sa digmaan, at itinaya ang sariling buhay upang iligtas ang mga mamamayang walang kalaban-laban na nakulong sa kaaway. Kusang loob siyang tiniis ang hirap upang iligtas ang mga hindi makapagliligtas sa sarili. Bagaman hindi ganap na katulad, inilalarawan nito ang pagpapakumbaba ni Jesu Kristo, pumasok siya sa ating wasak na mundo, pasan ang ating kahihiyan, at ibinigay ang buhay upang tayo ay mabuhay. Madalas na pagnilayan ang pagpapakumbaba ni Kristo. Hayaan ang kanyang halimbawa na humubog sa iyong pananaw sa paglilingkod, pagpapatawad, at pagsasakripisyo. Kapag dumanas ka ng pagtanggi dahil sa pananampalataya, alalahanin at tiniis din ito ng iyong tagapagligtas. Sa halip na magtanim ng sama ng loob, magtiwala sa Diyos, magpatuloy sa pananampalataya, at ipakita ang pag-ibig ni Kristo. Naway linangin ng krus ang pagpapakumbaba, pasasalamat, at matibay na katapatan sa iyong araw-araw na pamumuhay. Aral #1. Kusang loob na tinanggap ni Jesus ang pagpapakumbaba at pagtanggi upang maisakatuparan ang ating pagtubos. Ang kanyang pagdurusa ay patunay ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos at tumatawag sa mga mananampalataya sa mapagpakumbaba at tapat na pagsunod. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.
Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Kinainit ngunit nagtapat, ang PAGPAPAKUMBABA ng MESYAS at ang pag-asa ng mga TINAKWIL. Ikatlong punto, ang tagumpay ng nagdurusang Mesiyas at ang pag-asa ng mananampalataya sa panahon ng pagtanggi. Pangunahing talata, KJV. Awit Kapitulo 22 versikulo 6. Ngunit ako'y uod, at hindi tao, panlay ng mga tao, at kinapopootan ng bayan. Mga kapatid, nilakbay na natin ang lalim ng Awit Kapitulo 22. Sa unang punto, nakita natin ang pagpapakumbaba ng Mesiyas, kusang loob niyang iniwan ang kanyang kaluwalhatian upang maging nagdurusang lingkod. Sa ikalawang punto, natuklasan natin na ang pagtanggi sa kanya ay hindi aksidente kundi katuparan ng walang hanggang plano ng Diyos na magligtas. Ang krus ay hindi pagkatalo ni Kristo, ito ang itinakdang daan ng Diyos upang iligtas ang mga makasalanan. Ngayon ay dumarating na tayo sa maluwalhating wakas. Ang awit 22 ay hindi nagtatapos sa kalungkutan, nagtatapos ito sa tagumpay. Ang pagpapakumbaba ni Kristo ay napalitan ng kanyang pagtataas. Ang nagdurusang Mesiyas ay naging hari na naghahari. Ang tinakwil na tagapagligtas ay naging pag-asa ng lahat ng bansa. Ito ang ayos ng pagliligtas ng Diyos. Ang krus ay laging nauuwi sa korona. 3. Ang tagumpay ng nagdurusang MESYAS at ang pag-asa ng MANANAMPALATAYA sa panahon ng pagtanggi. Bagaman nagsisimula ang awit Kapitulo 22 sa pagdadalamati, nagtatapos ito sa papuri, pagsamba, at pagpapahayag sa buong sanlibutan. Sa huling bahagi ng awit, binanggit ni David ang pagliligtas ng Diyos, pagtitipon ng mga bansa, at ang mga susunod na salinlahi na magpapahayag ng katwiran ng Panginoon. Ang mga talatang ito ay higit pa kay David, tumutukoy ito sa muling pagkabuhay, pagtataas, at walang hanggang paghahari ni Jesu Kristo. Ang Mesiyas na nagdusa ay hindi nanatili sa libingan. Ang pinagtawanan ay pinalitan ng kaluwalhatian. Ang tinakwil ay binigyan ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang kanyang tagumpay ay katiyakan para sa bawat mananampalataya. Ang pagdurusa ay hindi kailanman ang huling kabanata ng buhay ng mga kabilang sa Diyos. Ang muling pagkabuhay, ang pagpapatunay ng Diyos sa MESYAS. Ang muling pagkabuhay ni Jesu Kristo ay pahayag ng Ama na tinanggap ang sakripisyo ng kanyang anak. Hindi siya napigilan ng kamatayan. Hindi siya nakulong ng libingan. Sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay na tagumpay, tinalo ang kasalanan, kamatayan, at si Satanas. Ang muling pagkabuhay ay tumupad sa pag-asang inihanda sa buong awit Kapitulo 22. Ang nagdurusang Mesiyas ay naging buhay na tagapagligtas. Dahil buhay si Kristo, ang kanyang bayan ay may buhay na pag-asa. Ang ating pananampalataya ay nakatayo hindi sa patay na guro kundi sa muling nabuhay at naghaharing Panginoon. Binago ng muling pagkabuhay ang krus, mula sa tanda ng kahihiyan, naging tanda ito ng nagwaging pag-ibig ng Diyos. Ang pagtataas kay Kristo. Matapos ang kanyang muling pagkabuhay, umakyat si Jesus sa langit at itinaas sa kanan ng Ama. Ang kinain ng mga tao ay pararangalan na ngayon higit sa lahat ng pangalan. Gaya ng ipinahayag ni Apostol Pablo sa Filipos Kapitulo 2 versikulo 9 hanggang 11, dahil nagpakumbaba si Kristo sa perpektong pagsunod, lubos siyang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Darating ang araw na ang bawat tuhod ay luluhod. Ang bawat dila ay aaminin na si Jesu Kristo ang Panginoon. Ang mga dating nangungutya ay kikilalanin ang kanyang ganap na kapangyarihan. Ang tinakwil na Mesiyas ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang tagumpay ng plano ng Diyos na MAGLIGTAS. Tila tagumpay ng kasamaan ang nangyari sa krus. Akala ng mga pinuno ng relihiyon ay napatahimik na nila si Jesus. Akala ng mga awtoridad ng Roma ay natapos na ang kanyang kilusan. Akala ni Satanas ay nagwagi na siya, ngunit ang tila pagkatalo ay naging pinakadakilang tagumpay sa kasaysayan. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, nabayaran na ang kasalanan, nasira ang kapangyarihan ni Satanas, natalo ang kamatayan, natitiyak ang kaligtasan, nabuksan ang buhay na walang hanggan para sa lahat ng sumasampalataya. Ginawang pagpapakita ng pinakadakilang biyaya ng Diyos ang pinakamadilim na sandali ng kasaysayan. Ito ang karunungan ng Diyos.
Nagbubunga siya ng buhay mula sa kamatayan, pag-asa mula sa kawalan ng pag-asa, at tagumpay sa pamamagitan ng krus. Ang pag-asa ng MANANAMPALATAYA sa panahon ng pagtanggi. Dahil dumanas ng pagtanggi si Jesus, hindi dapat magtaka ang mga mananampalataya kapag sila ay nakakaranas din ng pagtutol dahil sa Kanya. Nagbabala ang Panginoon na kapuputan ng mundo ang Kanyang mga tagasunod dahil una siyang kinaputan nito. Ngunit ang pagtanggi para kay Kristo ay hindi walang kabuluhan. Ginagamit ng Diyos ang pagdurusa upang patibayin ang pananampalataya, palalimin ang pagtitiwala sa Kanya, hubugin ang pagkatao, at magpatotoo sa Ebanghelyo. Ang halaga natin ay hindi nakadepende sa opinyon ng tao kundi sa pahayag ng Diyos kay Kristo. Tayo ay minamahal. Tayo ay pinatawad. Tayo ay inampon sa pamilya ng Diyos. Tayo ay tagapagmana kasama ni Kristo. Kaya't kaya nating tiisin ang hirap ng may katiyakan, alam nating ang kasalukuyang pagdurusa ay hindi maihahambing sa kaluwalhasyang ipapakita pa sa atin. Ang tawag sa MATIYAGANG pagtitiis. Ang buhay Kristiyano ay hindi laging madali. Ang katapatan ay maaaring may kasamang hindi pagkakaunawaan, pangungutya, pag-uusig, o pagkawala. Ngunit paulit-ulit na tinatawag ng kasulatan ng mga mananampalataya na magtiis. Nakakayanan natin ito hindi sa sariling lakas kundi sa biyaya ng Diyos at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Habang nakatingin tayo kay Kristo, nakakakuha tayo ng lakas ng loob na magpatuloy. Ang tiniis ang krus ay namamagitan na ngayon para sa Kanyang bayan. Hindi Niya kailanman iiwan ang mga nagtitiwala sa Kanya. Ang Kanyang mga pangako ay tiyak. Ang Kanyang piling ay laging kasama. Ang Kanyang tagumpay ay ating pag-asa. Ang diamante sa ilalim ng diin. Ang diamante ay nabubuo sa ilalim ng matinding diin sa kailaliman ng lupa. Kung walang diin, hindi lalabas ang kahangahangang ganda nito. Gayun din, madalas gamitin ng Diyos ang panahon ng pagdurusa upang linisin at hubugin ang Kanyang bayan. Ang mga pagsubok ay hindi sumisira sa tunay na pananampalataya, ito ang nagpapatunay nito. Kapag nananatiling tapat ang mananampalataya sa kabila ng hirap, mas lalong kumikinang ang ganda ni Kristo sa kanyang buhay. Ang pag-umaga pagkatapos ng gabi. Ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay bago sumikat ang araw. Sa tingin ng naghihintay, tila natatagalan ng umaga, ngunit tiyak na darating ito. Ang Kalbaryo ang pinakamadilim na araw sa kasaysayan, ngunit sinundan ito ng umaga ng muling pagkabuhay. Gayun din, maaaring dumaan ang mananampalataya sa panahon ng kalungkutan, pagtanggi, o pighati, ngunit ang katapatan ng Diyos ay tiyak, hindi mananaig ang kadiliman. Ang ating pag-asa ay nakasalalay sa muling nabuhay na Kristo. Para sa mga individual na mananampalataya. Kapag tinanggihan ka, alalahanin kung kanino ang pag-aproba ang pinakamahalaga. Hanapin ang iyong halaga kay Kristo at hindi sa pagtanggap ng tao. Manatiling tapat sa panalangin, pag-aaral ng salita, at pagtitiwala sa kanyang mga pangako. Hayaan ang mga pagsubok na palalimin ang iyong pagdepende sa Diyos sa halip na pahinin ang iyong pananampalataya. Para sa mga pamilya, ituro sa mga anak na ang pagsunod kay Jesus ay sulit ang anumang sakripisyo. Pag-usapan ang mga kwento ng tapat na lingkod ng Diyos na nagtiis ng may tapang. Ipanalangin ng sabay-sabay ang mga Kristiyanong inuusig sa buong mundo. Hikayatin ang isa't isa na manatiling matibay kahit labag ito sa pananaw ng iba. Ang tahanang nakasentro kay Kristo ay nagiging puok ng pag-asa at lakas espiritual. Para sa mga kabataan, ang pagtindig para kay Kristo ay maaaring magparamdam sa iyo na iba ka sa iyong mga kaibigan. Huwag panghinaan ng loob. Ang iyong tunay na pagkakakilanlan ay hindi sa kasikatan kundi sa pagiging kay Jesu Kristo. Mamuhay ng may katapatan, magsalita ng may kabutihan, at tumindig sa katotohanan ng Biblia. Magagamit ng Diyos ang iyong katapatan upang makaimpluwensya sa marami. Para sa mga pinuno ng simbahan, ihanda ang bayan ng Diyos hindi lamang para sa pagpapala kundi pati na rin sa pagtitiis. Ibahagi ang krus at ang muling pagkabuhay. Hikayatin ang mga mananampalataya na asahan ang pagtutol habang puno pa rin ang pag-asa. Akayin ang kapulungan na tumingin kay Kristo kaysa sa nagbabagong pamantayan ng mundo. Ang malusog na simbahan ay nagbubunga ng mga alagad na masayang nagtitiis dahil kilala nila ang muling nabuhay na Panginoon. Mga kapatid, maaaring tanggihan tayo ng mundo. Maaaring hindi tayo maintindihan ng mga kaibigan. Maaaring kalabanan tayo ng kultura.
Ngunit kung tayo ay kabilang kay Jesu Kristo, hindi tayo kailanman pinabayaan. Ang tagapagligtas na pasa ng krus ay suot na ngayon ang korona. Ang mga kamay na tinusok ay may hawak na ng lahat ng kapangyarihan. Ang tinig na sumigaw sa Kalbaryo ay nagsasalita na ngayon ng buhay para sa kanyang simbahan. Itaas ang inyong paningin. Ang ating manunubos ay buhay. Ang ating hari ay naghahari. Ang ating tagumpay ay tiyak. Tumindig ka ng matibay. Manatiling tapat. Ang nagdurusang Mesiyas ay nagwaging Panginoon na. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral sa Awit Kapitulo 22 versikulo 6, alalahanin ang tatlong pundasyong katotohanan. 1. Kusang loob na tiniis ng Mesiyas ang pagtanggi para sa ating pagtubos. Tinanggap ni Jesus ang pagpapakumbaba, kahihiyan, at pagdurusa upang maisakatuparan ang plano ng Ama. Ang kanyang pagpapakumbaba ay nagpapakita ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. 2. Ang pagtanggi sa Mesiyas ay tumyupad sa ganap na plano ng Diyos. Ang krus ay hindi malungkot na aksidente, ito ang katuparan ng walang hanggang layunin ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagdurusa ni Kristo, ang mga makasalanan ay tumatanggap ng kapatawaran, pakikipagkasundo, at buhay na walang hanggan. 3. Ang tagumpay ng Mesiyas ay nagbibigay ng walang hanggang pag-asa. Ang muling pagkabuhay at pagtataas kay Jesus ay katiyakan na ang pagdurusa ay hindi katapusan para sa bayan ng Diyos. Ang mga mananatiling tapat ay makikihati sa kaluwalhatian ni Kristo magpakailanman. Ang ating pag-asa ay wala sa kasalukuyang sitwasyon kundi sa muling nabuhay at naghaharing tagapagligtas. Mga kapatid, huwag tayong ikahiya ang krus. Ang mundo ay maaaring makita ang kahinaan kung saan ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ang mundo ay maaaring makita ang pagkatalo kung saan nagwagi ang Diyos magpakailanman. Sundin ang halimbawa ni Kristo, lumakad ng mapagpakumbaba, magtiis sa pagsubok, mahalin ang mga tumatanggi sa iyo, ipahayag ang ebanghelyo ng matapang, at tumingin sa muling nabuhay na Panginoon araw-araw. Ang tinakwil na Mesiyas ay babalik muli, hindi sa kahihiyan, kundi sa kaluwalhatian. Marahil ngayon ay pakiramdam mo ay tinanggihan, nakalimutan, o wasak ka. Baka iniisip mong walang tunay na nakauunawa sa iyong sakit. Nauunawaan ka ni Jesus. Siya ay kinainit at tinakwil ng mga tao. Alam niya ang lungkot at pagdurusa. At higit sa lahat, nag-aalok siya ng kapatawaran, pag-asa, at buhay na walang hanggan. Kung hindi mo pa pinagkakatiwalaan si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Lumayo sa kasalanan, maniwala sa kanyang kamatayan. At muling pagkabuhay, at tanggapin ang biyaya ng Diyos. Patawarin kanya ng lubusan at gagawing anak ng Diyos. Kung ikaw ay mananampalataya ng ngunit napapagod na dahil sa pagsubok o pagtutol, dalhin mo ang iyong pasanin kay Kristo. Palalakasin kanya at hindi ka kailanman iiwan. Kung tinatawag ka ng Diyos na maglingkod ng mas tapat, isuko ang iyong buhay ng buo. Ang hari na dating tinakwil ay inaanyayahan ka ring makibahagi sa kanyang misyon hanggang sa kanyang pagbabalik. Ama sa langit, salamat sa maluwalhating katotohanang ibinunyag sa Awit Kapitulo 22. Salamat sa pagpapadala ng iyong minamahal na anak na si Jesu Kristo, na kusang tiniis ang pagtanggi, pagpapakumbaba, at krus para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin dahil hindi siya napigilan ng kamatayan at naghahari na ngayon bilang ating muling nabuhay at itinaas na Panginoon. Patibayin mo kami upang manatiling tapat kapag nakaharap sa pagtanggi, pagtutol, o pagdurusa dahil sa pananampalataya. Punuin mo kami ng banal na espiritu upang mamuhay ng may tapang, pagpapakumbaba, habag, at matibay na pag-asa. Tulungan kaming ipahayag ang ebanghelyo ng matapang at ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa lahat ng pagkakataon. Ipanalangin namin ang mga hindi pa nananampalataya, ay lapit mo sila sa iyo ngayon at ipagkaloob ang pagsisisi at pananampalataya. Naway laging luwalhatiin ang aming buhay ang tagapagligtas na kinainit para sa amin at naghahari magpakailanman. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesu Kristo, ang ating nagwaging Panginoon at Hari. Amen. Ang Mesiyas na kinainit at tinakwil ay naging nagwagi at itinaas na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya't ang mga mananampalataya ay makapagpapatuloy sa gitna ng pagtanggi ng may matibay na pag-asa, alam nilang tinalo na ni Kristo ang kasalanan, kamatayan, at libingan, at ang lahat ng nagtitiwala sa kanya ay makikihati sa kanyang walang hanggang tagumpay.
Naway ang buong maneskritong ito tungkol sa awit kapitulo 22 versikulo 6 ay magpalakas sa simbahan na tumingin lagpas sa kahihiyan ng krus patungo sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Ang tinakwil na Mesiyas ay ang muling nabuhay na hari, at ang lahat ng tapat na sumusunod sa kanya ay hindi kailanman mapapahiya kundi magagalit sa kanyang walang hanggang kaharian. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.